Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Alner at welcome po sa ating Day 9 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating devotion ngayong araw, ay ang series ay about Anatomy of Sin and Temptation. At ang topic po natin ngayong araw, August 5, 2024, ay Satan's 3 Attacks. Ang anatomy ay ang detalye natin o pag-uunawa sa kasalanan at tukso. Sabi po dito na ang panunukso ni Satanas ay di nagbabago. Unang-una pa lang sa Genesis, dating panahon, at hanggang future. At sa susunod sa future. So, at ang scripture po natin ngayon araw ay Genesis 3 verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delighted to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of the bread and ate, and she also gave some to her husband, who was with her, and he ate. Sa Tagalog naman po, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat sain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. So parang yung babae and yung lalaki is kumain. Para silang kumain ng nakuha nilang prutas sa punong kahoy. So, ang babae na tinutukoy ay si Eva at ang lalaki naman ay si Adan. Si Eva ay tinukso ni Satanas sa pagpitas ng bunga sa punong kahoy. Kinain ito. Teaching. Satan's 3 Temptation. Itong teaching 1, 2, and 3 natin is mga Satan temptation. So, attack on the flesh, lust of the flesh. Ito daw po yung unang pag-atake o pagtukso kay Eva ay sa laman o sabi sa scripture natin na mabuting kainin, parang mas mabuti sa katawan natin, ganyan. So, meaning po ng lust of flesh is addiction sa katawan natin o sa laman o physically. Yan. Teaching number 2, attack on the eyes, lust of the eyes. Ang pag-atake o pagtukso sa mata natin, si Satanas ay hindi lamang inaatake tayo ng tukso sa laman, pati na rin sa ating mga mata. Makikita din natin sa ating scripture na nakakalugod sa paningin. Ang lust of eye is yung mga bagay na masarap sa mata o desirable, or example nito is pag nakita natin ang isang bagay na gusto natin or nagandahan tayo, ay gustong-gusto natin siyang kunin, ganyan. And teaching number 3, attack on the heart, pride of life. At ang huli ay ang pag-atake o pagtukso sa puso, na makikita din natin sa ating scripture na ang salitang na dapat nasain upang maging matalino. Pride of life. So, ito naman po yung pagpapaganda ng laman mo o pag nakukuha o nakain mo yung isang bagay, sa tingin mo magiging magaling ka, matalino ka na, at gusto mong lumevel up ka. Ayun yung attack of Satan. So, application, God's empowerment. 1, rely on God's word. Ang rely on God's word is pagsunod sa payo o utos ng Diyos, dahil ito ang maglalayo sa atin sa kapahamakan o kasalanan. Example nito ay si Adan, na pinayuhan ng Diyos na huwag kainin ng bunga ng punong kahoy. Kaya't napahamak sila sa di pagsunod. Application number 2,
Receive only what is given from above. Ang pagtanggap o pag-receive, receive only kung ano yung binibigay ng ating Lord sa atin, o maging kontento, magpasalamat sa Diyos at huwag hanapin ang wala tayo. Application number 3, resist a worldly view of oneself. Ito naman daw po yung makamundong pagtingin natin sa ating sarili, ay kailangan natin mai-resist ito sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo, at ma-reject natin yung mga bagay na lagi tayong nagmamataas o nakakaangat sa iba. Discussion: what is good teaching you right now? What will you do about it? Ang mga natutunan ko po sa ating devotion ngayong araw, maging kontento sa mga bagay na meron tayo at maging masaya sa mga bagay na iyon. Natutunan ko din po na huwag nagmamataas sa iba o nakakaangat sa iba, dahil hindi ito gusto ng ating Panginoon Jesucristo. At ang kailangan natin i-reject ang mga bagay na ganun. Ang mga gagawin ko ngayon sa natutunan ko ay sundin ito at baguhin ang mga bagay na nagagawa ko na mali. Katulad sa pagbibili ng mga bagay na naakit lang ako pero di ko naman kailangan. Ito po yung teaching number 2 na attack on the eyes. Gusto ko pong magbago yun sa akin. Ayun lang po guys. So, ngayong araw, maraming salamat po. God bless.